kanilang buhay makulay, kompletos rekados. May drama, may komedya, may umaatikabong aksyon. Kaya naman sila'y hinahangaan at pinapalakpakan. Dahil sa kanyang gahiganteng boses, napansin siya ng buong mundo. From the Philippines, please welcome 15-year-old Charisse Pimpinko. Naging panauhin nina Ellen DeGeneres at si Oprah Winfrey sa kani-kanilang mga show. Sa taong ito, inilaunch ang kanyang first international album na Charisse na nag-number 8 sa Billboard Top 200 charts. Every time may sumisikat na Pilipino na nakakarating ng Hollywood, parang pumapalakpak ang buong Pilipinas. Ngayon na nandyan ka na, nararamdaman mo ba yung pressure na yon? Sobrang pressure po. And sobrang special nila ako i-treat na, oh, she's Filipino. Oh my gosh, she's so talented. Parang sinasabi ko na madaming talented sa Philippines. I couldn't help but notice you Ngayon admiring sa hit American musical series na Glee, ginagampanan ni Charisse ang karakter ng isang Filipino exchange student na si Sunshine Corazon. Welcome to the Glee Club! Boses din ang naging puhunan ni Regine Velasquez para maabot ang kanyang bituin. Kung siya'y bumirit, parang wala ng bukas. Birit to the max! Ano yung pinakamataas na note na naabot mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. I don't want to know. As in, hindi ka pa naman nakakabasag ng mga chandelier dyan o mga baso. Nakabasag na ako, oo. Nakabasag na yung boses When I mo was ng younger, oo. Aminado ako, fan ako ni Regine Velasquez at ilan sa kanyang mga concert ang aking pinanood. Kaya may ilang bagay akong alam tungkol sa kanya. Eto nakikita ko sa mga concert mo eh. Nagtatanggal ka ng sapatos habang nagko-concert. Ewan ko ba, mahilig ako sa mga sapatos na matataas. Tapos biglang tinatanggal mo naman. Kasi ang sakit na ng paa ko eh. Parang nagagalit ako dun sa sapatos. Sorry, isa pa. May isa ka pang trivia. Ang dami niya na. Hindi ka nagbabra. Ay! Galing! Oh my God! Kasi bata pa ako, hirap ako. Ang hirap kaya huminga. Oh, lalo na pag singer ka siguro. Oo, siguro. Siguro yun. Kasi parang pag bumibirit ako, syempre lumalaki yung likod ko, di ba? Nahihirapan ako. Kumusta naman? Ikaw lang nagsabi niya. Laya ako. Hindi na ako malaswa. Kung love life naman ang pag-uusapan, noon hanggang ngayon, kontrobersyal si Kris Aquino. Madalas siyang pag-usapan ng madla. At madalas ding siya pa mismo ang nagkukwento, maging ang tungkol sa mga masalimuot at pribadong detalye ng kanyang buhay. 1 year and 2 months, tinawag na akong tape recorder ng mom. Na everything daw ina-absorb and everything binabato back, ganon. So parang, I think also na I've been so used to transparency. Kaya I could never be you. I can't deliver the news because I make too much news. Naging laman din ng napakaraming balita ang tunay na estado ng relasyon ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ron! 5, 4, 3, 2, action! Ang love team ni na Dingdong at Marian, hindi lang pang TV, nauwi ito sa totohanan. Kahit wala sila sa harap ng kamera, halos hindi sila mapaghiwalay. Paano nyo na-discover na bagay pala kayo isa't isa, hindi lang sa screen, pati sa totoong buhay? Gradual kasi siya eh. Hindi yung pagising ko, ay, in love na agad ako. Hindi eh. Proseso talaga yung nagdaan sa amin. Nagsimula talaga sa wala na parang, okay na. Uy, pwede. Wow, ito na ba yun? Nako, ito na nga. Aso! Usually, yung gut feel ko almost always tama. And I was very right about this one. Na ano? Ha? Na ano? Anong tama ka? Tama!
Hindi man namumulaklak ang love life ng isa sa mga nangungunang female comedian ngayon na si Eugene Domingo, You find me sexy, don't you? No. hitik naman sa bunga ang kanyang career. Kaya mo. At nung na-promote na siya bilang lead actress, syempre, sa kanya na napunta ang leading man. Hep, 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 hindi basta-bastang mga aktor lang ang itinambal sa kanya. Puro mga hunk. Saan ka kumukuha ng mga ideas? Ano yun, sa'yo lang ba? O meron kang iba't ibang mga stimulus? Mahilig akong manood ng DVD ng World Cinema para buong-buo ang knowledge mo sa kung anong uso, kung anong classic, kung anong history. So, importante talaga na sa isang artista, para sa akin ha, ang well-knowledgeable ka sa kung ano ang pinasok mo. Karaniwan na sumisikat sa showbiz, formula yan eh, di ba? Bata, mistisahin, maganda. Yun yung mga umaangat, hindi yung mga katulad mo. Ano to? Ay, ano yung katulad mo? Ano mo? Ano yung hindi katulad mo? Ayusin. Di ba may formula na yan eh, mga bata. So, hindi katulad mo, matanda. Katulad tapos, natin. Tapos, mistisahin. So, ano ako, native. Okay. Tapos, Hindi kita nilalait ha. sinabi ko bang inaapi mo ako? Inaayos lang natin. Para maayos ko yung Pinagtatanong lang sagot. ako. Pero hindi nga ikaw yung karaniwan. Sa palagay ko kasi, kanya-kanyang ino-offer naman eh, ang sinusundan ng ating mga audience. Kasi ang kagandahan naman, sandali lang, 7 minutes lang yan pag nakita mo sa TV. Ang ganda nito, ang mistiso, ang ganda, ang tangos ng ilong. O tapos, nako, parang wala namang ginagawa. Diba, sa panahon ngayon, ang feeling ko ang audience ay naghahanap talaga ng totoong entertainment. Sa tinamong tagumpay ni Uge nitong 2010, may ilang nagsabi na siya na nga raw ang bagong comedy queen. May ilan mang nagtaas ng kilay sa titulong Comedy King. Isa lang ang may hawak ng trono. Masariw ang aking beauty pag nakakapili ko mga gurang. Si Dolphy. Yes, may laging sister. Pero sa totoong buhay pala, tahimik na tao si Mang Dolphy. Hindi masyadong naglalalapit sa tao. Gawa ng kanyang hika. Parang ang hirap pong paniwalaan, seryoso kayong tao. Yung comedy king ng Pilipinas, seryosong tao. Talaga ho? Bakit ho ganon? Nature ko yun. Ngayon pagka nasa show, iba na ako. Hindi na si Dolphy, hindi natural ko na, iba na yun. Ako na yung nasa role ko doon sa... Describe nyo nga ho yung feeling. Kunwari, humahagalpak lahat yung tao sa kwarto dahil sa jokes nyo. Parang nililipad ka ng agad sa langit. Talaga ho. Parang kanyang sinagot ang aking mga tanong. Mang Dolphy, ilan ho anak nyo? 18. 18. Nung araw ho, famous kayong pagiging playboy daw, chick boy. One at a time lang naman ako eh. Pero pagka wala, ayan, sige na sige. Kling, 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 kling. Hindi naman ako palaligawan talaga eh. Palatingin lang ako. Pero yung tingin ko sa'yo, parang ini-hypnotize na kitang parang halika. Kaya ano ho yun? Bakit ho? Malandi ho kayong lalaki talaga? May kalandian ako talaga. Paano nyo ho gustong maalala, Mang Dolphy? With a smile on their faces. Basta gusto ko nakangiti lang. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka. May iwan ng ngiti sa'yo. I remember Mandolphy, ganito. Kesa doon sa bullshit na yan. Andyan na po! Sumibol din sa taong 2010 ang mga bagong mukha na nagbigay aliw sa ating mga manunood. Nangunguna na dyan ang makulit pero bibang-biba, si Jillian Ward. 2 taong gulang pa lang daw noon si Jillian nung kinakitaan ito ng potensyal at talento. 3, 2, action! Ngayon, pati pelikula, pinasok na niya. Ka-eksena ang mga bigating artista. Paano ka naging magaling umiyak? Iyak po, dapat. Isipin niyo po yung mga family niyo na malulungkot kayo. O para tuloy-tuloy po yung iyak. Pinapaiyak ka nila? Kasi kailangan ko
mag-cry kunyari dun sa eksena po. Kahit lagare sa taping at mga guesting si Jillian, para bang wala siyang kapaguran. Sabi nila marunong ka daw mag-interview. O sige nga, kunwari interviewin mo ako. Kunwari ikaw, Ano po kayo? 46 years old. Ano bang pangalan nyo? Jessica Soho. Okay! Ilan lamang sila sa mga hindi malilimutang showbiz personalities na na-interview ko sa taong ito. Nasa tugatog man sila ng tagumpay, maituturing mang mga institusyon. Sa sandaling nagkaharap kami, ramdam kong hindi rin sila naiiba sa ating lahat. Susunod, mga istoryang naghatid sa atin ng hindi matatawarang saya. Go, Bading! Go!